Well, anyways, etong dalawang to talaga yung ano, ito talaga yung dalawang to yung kumbaga hinihingan ng basbas ng mga politiko ngayon. Pero yung pinakasikat, yung pinaka kumbaga maingay na talagang inaabangan kasi itong Kingdom of Jesus Christ ay halo-halo ang ano niyan, halo-halo ang opinion ng mga yan. So, hindi sila katulad ng Iglesia ni Cristo na talagang nire-respeto nila yung pamunuan na talagang kung ano yung desisyon ng pamunuan, dun sila. Doon sila kasi kita mo dito sa Kingdom of Jesus Christ. Yung mga members nila, hindi ba sila nagdedemandahan? Hindi ba sila nagsasabi na yan si pastor, ganito yan. Ganito yan, ito ginawa sa amin yan, ganyan. Oh, therefore itong Iglesia ni Cristo, wala kayong naririnig na ganyan. Bukod sa yung mga konting nagkaroon lang ng bangayan ng kanilang pamunuan. Oh, pero itong Iglesia ni Cristo mga bossing, sobrang sobrang inaabangan talaga to. Kahit sa mga barangay elections, tapos may mga barangay na may mga kapilya na nasasakupan doon sa kanilang mga barangay, inaantay, pinagmamalaki, pinagyayabang mga bossing ng aming mga tumatakbong kagawad kapitan sa barangay. Ay, hinawakan kami ng Iglesia ni Cristo. O, ang Iglesia ni Cristo kami daw ang susuportahan. Ganon ang chismis na umiikot sa mga barangay. O, ganon ang nangyayari mga kaibigan sa politika pagdating sa Iglesia ni Cristo. At ang Iglesia ni Cristo, hindi yan sila basta-basta nagbibitaw ng kanilang mga susuportahan. Ibig sabihin ng Iglesia ni Cristo ay hindi yan sila mamidya sa kanilang mga, alam mo yung desisyon na pinaiikot sa kanilang kapatiran. O, pero mga bossing, according to Banat Bay, at nakita ko personal yung mensahe sa kanya ng kapatan ng Iglesia ni Cristo na talaga daw nag-aantay sa kanyang vlog at gusto nilang paratingin sa taong bayan na ang aming kapatiran, na ang aming simbahan ay tumututol sa People's Initiative. So nung nakita ko itong live ni Banat Bay nung Friday, ako'y nagtanong-tanong na sa aking mga kaibigan na miyembro ng simbahan ng iglesia, ng simbahan ng INC at iba-iba pong mga mga kapilya ang pinagre-reportan ng mga ito, yung pinagsasambahan ng mga ito. Meron sa Central, meron akong kaibigan dito sa lokal ng Cubao, may kaibigan ako sa lokal ng Las Piñas, lokal ng Bulacan, lokal ng Pangasinan. Oo, so natanong ko sila, mga bossing, ano ba ang inyong stand patungkol dito kasi hindi naman talaga sila political. Pero confirmed po sa aking mga kaibigan na yun, kakilala na kasama daw yun sa mga sinasabi sa kanila kapag nandoon sa kapilya na wag pumirma dyan sa People's Initiative na yan. So confirmed, sabi ko, okay, so may nakausap ako at least pare-parehas na sinasabi na ang kapatiran daw ay hindi, or sinasabihan sila or ini-instructan sila na wag sumali, umanib, sumirma or sumuporta dyan sa People's Initiative na yan. Now, if that is the case mga bossing, if that is the case, alam naman natin na si Kong Marcoleta ay ang kapatid. At siya ay nangako sa atin na kapag nalaman niya na si kanilang House Speaker ang pasimuno netong PI na People's Initiative na to, he will lead the call for the Speaker's resignation. Ayan. O kayo din, gumawa kayo ng sarili ninyong mga research. Sigurado naman lahat sa atin may kaibigan na INC. Ayan, tingnan nyo maigi. Pakinggan natin mga bossing etong revelasyon ni Banat Bay, reason kung bakit siya ay napalive bigla-bigla. At yun ay dahil mga bossing sa kanyang malupit na info na kaming mga kapatid ay lalong-lalo na dito sa Central, ganun ang pagkakabanggit. Yung mga kapatid dito sa Central ay inaantay ang iyong posisyon. Gusto daw nilang ipaalam sa sambayanan na sila daw ay tutol na tutol. Yan. So i-play natin itong napakalupit na revelasyon ni Banat Bay. Pag tumakbo ko, joke lang po. Hindi po ako tatakbo. biro lang po. Anyway, eto nga sila yun. Eto na matindi. Okay, eto matindi. Diretso na kagad tayo sa punto. Mamaya na yung lalabas natin si Marcoleta.
Kasi ho, eto hong INC, kagabi ho, nakatanggap ako ng tawag sa isang kaibigang opisyalis na aking pinagkakatiwalaan. Ipagkakatiwala ko ho ang aking buhay dito sa tao na ito. As in, ganun ko ho siya. Para ko na ho itong mentor, tatay, although mas... Yes, and we saw that information coming from the said person that Banat Bay is referring to. Matindi. Ako magsasabi, isa ako sa magsasabi na talagang hindi kami ilalaglag nito. At itong tao na to ay talaga namang kumbaga ang aming blood compact nito ay mas matindi pa. Matindi pa sa sa lahat ng mga blood compact dyan. Oh, nakita namin mismo, pinakita sa akin mismo ni Banat Bay ito. Tapos syempre ako naman, alam mo na, gagamitin ko rin yung aking kahit papaano meron din naman akong mga kapatid na mga kaibigan, di ba? Oh, so minessage ko rin sila and then, yun nga, confirmed. Ay, Boss Dada, parang sinasabi nga yan sa amin kada merong kada tapos ng aming service ay ina-announce siya. Mas mukha ako matanda. Kuya, ko ito yung talagang masasabi kong malapit sa akin. Hindi ho ito magsasalita para ho ako ipahamak. Ang mensahe niya, tandaan nyo ito hindi kami yung ganitong tipo ng mga vloggers na madami kasing kaming nare-receive na information coming from followers, coming from the office of this, the office of that. Marami kaming nare-receive ng mga info pero lagi kami naghahanap ng ebidensya. Ngayon mga boss, sa totoo lang kami ay talaga namang minsan pinapalagpas namin yan kasi nga ang channel namin ay hindi paggawa ng balita. Ang channel natin, tayo ay naghahatid ng balita na available na po for public consumption at pangalawa, nagre-react po tayo sa mga balita. I consider this news from Banat Bay as a legitimate news kaya natin nire-reactionan. At tulad nito, sabi ni Starpage, tama po ang info nyo, Boss Dada. Miyembro po ako ng NINC. Again si Banat Bay is Christian. Ako po ay Katoliko. Bakit naman kami gagawa ng story against INC? Kung walang info na nakarating na talagang legitimate. And katulad nga ng sinasabi namin sa inyo, sobrang legit nitong istorya na to, nitong balita na ito. Hindi naman kami nag-e-expose sa mga channels namin pero binigyan namin ito ng malupit na na bandwidth dito sa ating sa ating channel. Bakit? Kasi nga sila ay nanonood pala sa atin at sila po ay nagsabi na kami po ay against dyan. Nanonood sa yung pamunuan ng INC mula daw sa Central. Baka ipatigil ako niya, sabi niya, stop. Ay, hindi ba pala? Kikibuloy pala yun. Mali. Hindi. At nais nilang iparating na full sila sa People's Initiative. Sabi ko, okay. Bakit nila nais iparating? Sabi, at gusto nilang mabanggit mo ito sa iyong live. Sabi ni Banat, ni Byron, ang pangit naman na naka-headphone na yan. Ang pugi ka. Teka, bakit ka nga ba naka-headphone dyan? Ano nangyari ba sa headphones mo? Ano ba nangyari sa headphones mo at ba't naka-headphone ka dyan? Para kang DJ na walang tulog. Yung itsura mo dyan, Banat Bay, para kang DJ na walang gig. Walang itsura mo dyan Masarap sumayaw, kalma, pag naka-head. Pero yun nga mga bossing, again lagi natin sinasabi, ang mga channels po natin is not an expose channels. Tayo po ay re-react sa mga balita. And considering na yun ang format ng ating channel, if ang ating mga channels ay biglang naglabas ng mga information na breaking news, sigurado na talagang legit. Hindi kami katulad ng iba dyan na may mga green na ahas, pulang ahas. Okay, sige. No problem, kasi galing naman po sa kanila. At sabihin ko daw, A1 information ito. A1 information galing sa central office ng... Anito, sa mga nagdududa dyan, sino-sino ba yung mga nagtitiwala kay Banat Bay at sa Banateros? Saan nanggagaling yung aming impormasyon kapag kami ay nagbabalita? Tiwalang-tiwala mga bossing etong mga nagbibigay sa atin ng information kasi alam nila hindi kami yung bida-bidang mga vloggers na may konting info lang
gagawa na agad ng content, hindi. Sabi ko nga sa inyo, before pa itong nangyari sa Davao, 1 week before, nakausap na natin si PRD at sinabi niya na yan sa amin. May narinig ba kayo sa amin? Pinangunaan ba namin si PRD na, ay ganito, abangan ninyo, magkakaroon ng ganito dyan. Nag-hype ba kami? Hindi. Kasi yung information na binibigay sa amin, netong mga coming from the horse's mouth, ika nga, pinapangalagaan namin yun. Kaya tuwang-tuwa sila sa amin dahil ang Banateros, pwede mong pagkatiwalaan ng info. Yung bibigyan mo ng info tapos biglang lalabas yung info na yun, in full confidence na secret nga yun eh. So ganyan, pwede nyong subukan ng mga Banateros pagdating sa sa pag-aalaga ng mga maselan na info. Pero kapag may mga information na dapat nating ipinakakalat at sila mismo yung nagre-request na sabihin mo naman, iparating mo naman sa tao na ganito, na ganyan. Aba, hindi natin papabayaan yung mga ganyang impormasyon, lalo na kung ayon sa ating advokasya yung impormasyon. Ang ibig kong sabihin ay nagtitiwala ng buong buo sa Banateros, lalong-lalo na kay Banat Bay at kay Ma'am Mocha, kasi nga hindi madadaldal yung mga yan. So the fact na si Banat Bay ay nagsasalita ngayon about this information, magpapaputol ako ng daliri ng kapitbahay ko, sigurado shoot yan. Shoot sa bangayan, mga boss. INC. Ito pa, ang sabi nga, challenge mo yung mga kababayan natin na nasa kapatiran ng INC. Alam nila yan. Pamunuan na tutol sa hakbang na ginagawa ng House of Representatives, which is etong pirma. Tutol sila. Ang tanong ko kaagad, bakit ako? Ang dami-dami naman po dyan. Pwede naman nila ilabas yan sa mainstream media para baka sabihin nila, nagpe-fake news ako dito. Ayoko yan. Sabi ko, baka madali. Ang problema, nilabas na pala ho nila ito, pero hindi pinipick up ng mainstream media. Ayun ang problema. Sabi ko nga sa inyo, hindi yan pipick upin ng mainstream media yung mga ganyan. Bakit? Kasi nga, kargado ang mga animal. So saan lumalapit ang mga tao kapag hindi na sila pinakikinggan ng media? Kanino na? Sa social media na, kasi yan na ang totoong media. Bakit? Mas marami pong nanonood sa atin actually kesa sa traditional media. Kargado na eh. So nilabas na pala nila ito, pero syempre dahil nga nasa payroll sila, panigurado. Netong mga, alam nyo na, nung nasa likod netong netong PIPI na to, at nasa likod ng mga gustong magpalawig ng kanilang panunungkulan sa pamahalaan, hindi nila yan pipick upin kasi malaki nga sobrang laki ng INC at sobrang makapangyarihan sila, mga bossing. Yung influence nila ay talaga naman hindi mo yan kumbaga hindi mo yan dededmahin or mamaliitin. Kaya lumapit na sila kay Banat Bay or tawag dito ay sila ay nagpakita na ng interest sa Banateros at sinabi na can you please expose this, at least sabihin mo man lang sa iyong show na kami ay hindi suporta. Gawa ng yun sa inyo ay hindi yan pwedeng i-edit eh. No holds barred yan at madaming tumatangkilik sa inyo. So pinagkatiwala nila yung information na yan kanino? Sa Banateros. At tayo naman ay natutuwa dahil doon. Dahil ang ating boss Banat Bay talaga naman pinagkakatiwalaan. Ganun katindi. Kaya nga, lumalapit na sa'yo para lumabas sa iyong channel. Hindi, alam niyo ba, iyan ang isa sa dahilan kung bakit hindi ako nakapag-live kagabi. Siyempre, iniisip ko na maigi. Alam mo, medyo sa totoo lang, itong info naman na to, ang dali naman kasi talagang kumpirmahin. Sigurado naman ako dito, maraming nanonood na Iglesia ni Cristo kapatid natin eh. Kayo, may mga kaibigan naman siguro kayo. You can ask them. You can ask them, mga bossing, kung this is a legitimate information or na. Pangit ng boses ng Banat Bay na yan. Laki pa. Grabe ka naman. Hindi naman ha. Mukha lang siyang si DJ Puyat. Kau naman. Siyempre, tanghaling tapat yan eh. Gulat na gulat nga ako, tanghaling tapat? Ano to? Imposible yung gumising si Banat Bay ng tanghali para lang i-fake news kayo. Grabe na makisabol na nga, sabi ni MJ. Yung nunal talaga yung nagdala eh. Alam mo yun, nag-iisip ako na maigi. Habang nag-iisip ako na maigi, nakatulog ako. Yung pala yun. Dami mong palusot, Banat Bay. Hindi totoo. So yun ang siste. Hanggang ngayong umaga, nakatanggap po uli ako nun. Inaabangan nila yung live mo. So ito nag-live po ako. Sabi ni Spencer, tanungin mo kay, sininyo ba, Iglesia?
Iglesia ba sininyo? Kung iglesia yun, sigurado ako mga 100 ulit ng tiniwalag yun. Oh, walang Diyo. Baga, wala nang kredibilidad yung tao na yun eh. Ginagawa na nga lang laruan sa social media yan eh. Diba? Tingnan nyo yung mga comments sa mga live stream niya. Seryoso na yung pinag-uusapan pero katarantaduhan pa rin yung mga pinagko-comment ng mga nanonood sa kanya. It's because ang kanyang reputation sa social media, ang reputasyon niya ay laruan. Laruan, yun ang reputasyon niya. Ba't niya maniniwala sa laruan? At ang sabi pa, nako ito, tayo may dagdag pa. Ang sabi pa, para talagang masabi mong A1 information yan, challenge mo ang mainstream media. Mainstream media, hoy! Sabi nito ni Romy, si General Bantag, INC yan. Anungin natin, di nga alam kung nasan yan. Sigurado ako, Romy Garcia. Sigurado naman ako. Hindi na nakakapagsimba yan. Nagtatago nga eh. Siyempre, hindi yan magpupunta simba pag nagsumamba yan sa kapilya, di baka ni-raid yung kapilya. Oo, kayo talaga, niloloko nyo kami. Tuloy. Makinig kayo! Mainstream media, makinig kayo. Challenge ko daw kayo. Kausapin ninyo ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Tanungin nyo, totoo bang tutol sila sa firma? I-challenge ko daw. Sige. Mainstream media, ha? Kung gusto nyong pabulaanan tong sinasabi ko, bakinig kayo na lumapit sa Iglesia ni Cristo. Sigurado ako may kontak kayo. Kausapin ninyo yung person nila. Tanongin nyo, totoo ba tong sinasabi nito ni Banat Bay na napakaingay, aga-aga, ingay-ingay? Pero Banat Bay, sabi dito ni Banat Bay, ang ingay naman ng Banat Bay na yan. Oo, galit na galit. Parang ilong ng Chicago Bulls. Kamukha mo pala talaga si Dennis Rodman. Maputi ka lang ha. May pag-asa ka magkaasawa ng mga supermodel na marami ha. Totoo ba na kayo ay hindi pabor dito sa People's Initiative? Bakit po nila ito sinasabi? Kasi nga po, People's Initiative. So para kung sinasabi na nila sa mga kaanab nila, ito daw ay, huwag kayong pipirma dyan. Huwag kayong pipirma. Dahil yan po ay tutol daw sa inyong center office. Kaya nga ito di umano ito ay galing mismo sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, ito po ay sinabi sa akin ng isa kong katiwa-tiwala akong opisyal. Sobrang tiwala ko dito I'm willing to put my name. Kung sakasakali bahala kayo. Kausapin nyo na Kung sakasakaling itanggi ito ng Iglesia ni Cristo, magsosorry ako. Sasabihin kong mali pala yung opisyal na nagsabi sa akin. Pero, maniwala kayo sa akin, mapapagkatiwalaan ko itong opisyal. Hindi ako ito ihuhulog. Hindi ako ito ay talagang sinusuporta natin at matalik na nating naging kaibigan. Kaya naman, actually, sa totoo lang, medyo tulog na nga ako kagabi, di ba? Dapat magla-live ako. Pero ngayong umaga, talagang nila ako. Ngayon, ito ang tanong dito. Ito ang tanong. May nagsabi din po kasi sa akin, kung ano ang yapak ni Congressman Marcoleta, yun daw ang galaw ng Iglesia ni Cristo. Okay? Basta ako ito, meron akong alam. Bakit ko alam? Nakasabay ko Nung kami nagkita niya, hindi ko nila sasabihin. Babatiin ko sana siya Kong, pasensya ka na, medyo natagalan yung kain namin Sabi ni Crazy, paano si Mark siya ay INC but it seems he's in favor of PI. Kasi nga, yung PI na yan, mga bossing, ay initiated yan according to Senate inquiry. Initiated yan ng Congress. At syempre, isang bahay lang yan sila. Syempre, sino ang sabi nga nila, we will take care of the speaker because he takes care of us. Diba, sinabi yun ni Stella Kimbo? Now, we will protect and take care of the speaker because he takes care of us. So, ibig sabihin, ganun yun. Galante, mga bossing, ang speaker. At dahil galante ang speaker, syempre, alam mo na, ipaglalaban siya ng mga nabibiyayaan niya. So, I'm not saying na si Marcoleta ay but then again, siya ay isang congressman at ang pamunuan ng Congress ay ang pinakapinuno ay si Romualdez at lumalabas mga bossing sa mga inquiries ng Senado na mukhang siya ang pinuno ng nitong or nagsimula, initiate nitong People's Initiative na ito. So syempre,
Kung yun ang ano ng leader niyo, posisyon ng leader niyo, yun din ang posisyon natin. 'Di ba? Yun din ang posisyon ni Marcoleta. Now, dito mo malalaman kung si Marcoleta ba ay loyal sa Iglesia ni Cristo or loyal siya sa Kongreso. Yan, dito natin malalaman kung si Marcoleta at yan si Katonying ay sila ay alam mo yon, sa kapatiran ba ang loyalty nila or sa kanilang mga amo. Diyan yan yung aabangan natin because again, si Marcoleta po ay naghamon at nagbigay ng statement nung siya ay umattend sa Senate inquiry at sinabi niya na if may kinalaman or ang pinuno or ang pasimuno netong PI na ito ay si Romualdez, I will personally call for his removal. Ganyan yan. Oh, ganyan yan mga bossing. Kaya mabigat ito. Oh, ngayon, doon nga sa itinatakbo ng hearing ng Senado, lumabas na nga sa mga bibig nung mga ginisa nila doon na una, yung meeting, nandoon si Speaker. Sa townhouse pa ni Speaker ginanap. O tapos nagsisinungaling pa yung mga resource person doon ng mga abogado ng mga nakapirma pa doon sa People's Initiative signature campaign na yun. So tama, bangag pa rin. Tama yan. Kung ang loyalty nila ay nasa kanilang simbahan o nasa pera, diyan magkakaalaman. At hinahamon ni Banatbay ang lahat ng mga media outlets na kausapin ang spokesperson ng INC at i-live ninyo. I-live nyo. Ninyo at iparinig nyo. No, walang edit, walang putol. Kung ano ang sasabihan ng INC dito. Total, nag-trending na to eh. O di pumunta na kayo dun. O ngayon, kung hindi ito ibabalita pa rin ng media, o kahit na nag-trending na ito, ibig sabihin, kargado talaga sila. Diba? Kasi ang sabi ni Banatbay dito sinabi na namin yan noon, pero hindi pinipick up ng media. O ngayon, nag-iisipan tao, ba't di pinipick up ng media? Baka naman baka naman nalagyan na sila. O ngayon, china-challenge natin sila na pumunta kayo sa Central, kausapin nyo yung spokes nila, tapos tanungin nyo tungkol sa People's Initiative. Kung gusto nyo mapatunayan whether totoo o hindi yung information na alam nyo na daw, pero hindi nyo pinipick up. Yun, mga bossing. Yan yung message natin yan. At yung mga kapatid nating iglesia dito, can you confirm or deny this? Because I have a lot of Iglesia ni Cristo friends and they are confirming. Read between the lines. Okay? So, hindi ko yung kwento na ako mismo nakakita Si Coach Oli, si Boss Dada, nakita nila Okay? Teka, ba't ako nadamay dyan? Boss Dada, huwag kayo madulas-dulas sa mga pasmado niyong bibig Sana hindi ka masunog. Kaya nga actually ako ito rin Dilabas ko ito, okay? Trigger the mainstream media and to tell them, interview nyo nga ang spokesperson ng Iglesia ni Cristo. Sa mga ito kasi dami ng mga fake news yan. Fake news yan. Hindi. Para malaman natin kung fake news o hindi, kayo rin mga bashers, kayong mga binayaran para ipagtanggol ang Kongreso kung talagang naniniwala kayo na fake news yung information ni Banat. O isa kayo sa media na nananawagan kami. Interviewin nyo nga yung spokesperson ng Iglesia ni Cristo para magkaalaman peke ba talaga itong informasyon ni Banat ba o hindi, di ba? Kasi ang ginagawa nila, wala yan, fake news siya. Kakagaling ko lang sa kapilya. Wala namang sinabi sa amin Wala yan, fake news yan si Banat ba? Hindi, gawin nga natin para malaman ng lahat. Media, syempre, malalabas yan sa balita. O kayo, media, punta kayo ron. I-interviewin nyo. Totoo ba yung sinasabi ni Banat Bay na kayo daw ay against ng People's Initiative? Puntahan nyo. Kung walang pupuntang media dyan sa Central, alam na. Alam na. Kasi ito ang pinarating sa akin Ito ang sinabi sa akin na iparating ko sa taong bayan. Iparating ko daw sa taong bayan ito, sa kanila galing. Kaya nga, I dare you. Tanungin nyo sila, di ba? Tanungin nyo yung spokesperson nila. Pag dininay nila, bahala ho kayo. Ayan, di ba? Sabi nga ni Banatbay, lahat ng mga bashers ni Banatbay at ng Banateros, ayan na pagkakataon nyo.
if you are really confident, banat by sa peddling fake news pagdating lalaw dito sa INC issue na ito or INC information niya, o call out nyo yung media to go to Central and ask them personally, ibalita hindi yung tatanungin lang tapos pag nakumpirma biglang ililibing nyo yung issue. O ayan, kasi syempre nga naman kapag ibinalita mo ito, pag ibinalita mo na ang kapatiran ng iglesia ni Chris, ang simbahan ng iglesia ay tutol dyan, lahat na ng mga nandiyan dyan sa Congress na kapatid nila ay sigurado talagang susugurin yan. O hindi ba? O yun. So punta na kayo doon, media, ABS-CBN, TV5, SMNI, UNTV, Sunshine TV, BTV4, lahat. O punta na kayo doon sa Central. O baka inaantay na kayo doon, baka may merienda pa rin masarap natin. Diba? Akin kaya nga, tinitrigger ko ito. Sabi ko sa inyo, ito ho ang sinabi sa akin. Di umano, ito ang kanilang posisyon. Mabuhay ka, mabuhay. Diba? Ito nga ang tanong dito. Marcoleta, ako po matagal nang sumusuporta sa inyo, noon pa. Pero may problema ho tayo. Bakit ho, Congressman Marcoleta? Kasi meron ho kayong sinabi. Ito ho yung sinabi nyo. This congressional hearing ultimately found that the speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative. I will probably request him to step down. Ang linaw ho. If this investigation will find out na siya, si Speaker Romualdez ang nagpondo o siya ang nag-initiate. Actually, sinabi niya nga dito, nag-initiate. I'll politely ask him to step down. Di ba? Which is true. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo na si Marcoleta ay isang miyembro ng simbahan ng Iglesia ni Cristo at siya naman ay talagang naniniwala naman tayo na may isang salita ito. Kaya antayin natin. Kasi sa nakikita natin sa Senado, mukhang yun ang tinutumbok nila na ang nag-spearhead nito, ang nagpondo nito ay ang HOR at ang sinasabi doon ay mukhang talagang yung speaker. Ngayon na may mga ganitong call si Banat Bay sa media na i-confirm sa Central. So paano kung kinonfirm ng Central na yes, we are not pro PI because again, mali yung walang mali sa sa PI, ang mali is yung way kung paano nila kinuha yung mga binudol yung tao para makuha yung kanilang pirma. Hindi ba? Pagka nalaman natin yun, titingnan natin kung saan ba talaga ang loyalty ni Marcoleta. Nasa kapatiran ba? Nasa simbahan ba nila? O nasa kapatiran nila dyan sa kamara?